ano, na-charge na natin yung spot welder natin to 5.6 volts. So try muna natin na naka 5.6 kasi yung base dito sa manual natin yan. So ito siya. So pag aluminum nickel composite and ito pala pure nickel yung gamit natin kasi ngayon 0.15, tapos voltage niya is 5 to 6 volts, pero that is for 18650. Ito pure nickel, ito pala yung kailangan natin kasi lithium iron phosphate yung kailangan natin. So pure nickel 0.15, 5.6 volts to 6 volts, tapos yung energy grade niya is 40T to 45T yung energy grade. Lithium iron phosphate, tapos aluminum electrode. So ang problem, tinry ko to yung 40T to 45T na to, yung ito tinry ko siya, medyo malakas yung ano niya, yung energy niya, may spark na lumalabas, kaya binaba ko siya sa ito, naka 20T tayo ngayon. Yung 15T tinry ko siya, pero may times na hindi siya nagsistick properly, so yung ginamit ko is 20T. So 20T sure na nagsistick siya, pero I think yung voltage nun is around 5.8 volts ata, 5.8 to 5.9 volts. So try natin na naka 5.6, check natin if magsa-spark pa siya. So 0.15 mm yung thickness ng ating strip. Ayan. So try natin siya. Ito. So nag-gloves na tayo, tapos glasses, eyeglass para sa mga sparks, so protection lang sa mata. So ito muna try natin. Dito muna tayo. So ginawa ko is ito siya, para malagyan natin ito ng wire mamaya. Then, so ganito lang siya. Then hindi tayo naka-set sa, hindi natin sinet sa aluminum nickel, or I mean hindi naka-set to LFP yung setting natin dito kasi hindi siya nakailaw. So wait lang, check natin ulit yung manual. Yung button na yan is for, wait, aluminum to nickel. So ito siya, meron tayong aluminum to nickel na button. Yan. So ito siya. So kung gagamitin mo na strip is aluminum nickel composite, so kailangan natin gamitin ng ganun. Pero dahil pure nickel naman yung ginagamit natin, so okay lang na hindi siya naka. So pag aluminum to nickel, mag-charge to 6 volts, pero pag ito lang 5.6 volts lang tayo. Naka foot switch tayo. Ito siguro. Ito yung positive natin na rail. Sorry, hindi pa ako marunong mag spot weld eh. Ito siguro tayo masasenter muna mag spot weld kasi gumagalaw-galaw siya pag dito tayo sa dulo ng spot weld. Yan, so may spark siya at 2.22 kiloamps, pero check natin if tatanggal siya. So, meron siyang spark, masyadong mataas yung energy grade, pero pag mukhang solid naman yung weld, kasi pag binabaan ko yung energy grade hindi na siya magsistick. Ito siya, goods. Okay, so 20 amps tayo.
Although yan, may mga sparks lang, pero hindi ko alam kung paano natin siya ma-prevent na hindi mag-spark. Madiin naman yung spot weld ko, pero baka may something wrong na ako na ginagawa. Makakulang nga yung pressure na nilalagay ko, kaya hindi siya gaanong firm yung pressure sa yung pag-press mo ng pen, kaya nag-spark. So isa rin yun, possibility. Bumaba yung cell natin. Pero okay rin. Sad. Hindi na pala ako may butas na tayo kagad first pa lang. Hindi ko alam na wala na palang metal part dito kaya may butas. First pa lang may damage na kaagad. Wait lang, check natin voltage. Okay, goods pa naman. 3.4 volts. So safe. Tara, continue tayo. Ito pala yung ginamit ko pa. Bunting lang yung ginamit ko pang puto ng yeah. Damage. Sige, dagdagan na natin. Hindi, I think goods na yan. Dito naman tayo. So make sure nyo lang na yung pinaglalagyan nyo ng pen is mayroong metal, kasi dito wala nang metal na part dito ng ng terminal, kaya nabutas siya. So goods naman yung ating weld. I-spark lang talaga, so medyo hindi ako comfortable. Ayan. Next natin is dito na ito. Yeah. Ito naman. So itong dalawa yung paglalagyan natin ito. Yan. Tapos tutupiin lang natin to dito para dyan natin ikabit yung ganun siya. Tutupiin lang natin to. Dyan natin ikakabit ng BMS leads natin mamaya. Ay sorry, mukhang mali yung pagtupi ko. Dapat yan, ganito siya. Yan. Okay. Tapos spatula din natin to. Need natin make sure na hindi mag-touch ito, kasi dito natin siya ilalagay kapag nag-touch to at ito, short yan kasi na-weld natin yung sa baba. So pwede tayong maglagay ng mga insulator para hindi mag-touch, example ito or anything na pwedeng mag cover dito. So para safety, lagyan na lang natin dito ng cover. Yun, so tinakpan lang natin dito na part para hindi natin ma-accidentally ma-touch yung other side. Patweld na natin ito.
So yan o, ito gamit tayo ng ito pa rin yung tinakpan natin kanina. So ayan, takpan lang natin ulit yung tatlong sides na to. Tapos aside from ito yung mga double na strip, meron din tayong binili na single strip lang. So para sa mga faces nito. So kasi ito dapat mag-connect dito. So mangyayari is lagyan natin ng ganito. Yan siya. Tapos ayan yung spatula natin. Okay. So maliit lang to. So hopefully magkasya. Pag hindi, pwede natin siguro putulin yung ito. Tapos putulin lang natin dito na part. Yan siya. Para maging single siya, single na strip. Pero ganito siya dapat. Okay, so putulin lang natin, then gunting dito na start. Tapos tago lang natin to. Then ito na yung spatula natin dito. Ayan o, natapos na natin spatula yung buong battery. So ito yung sa itsura niya. Then sa likod, ayan. So ito itsura niya sa likod dito or sa baba. Ayan siya. Okay. Yeah. Ayan. Tapos ito yung positive and negative. Yeah. Sorry. Positive, negative. Ayan. So mangyayari dito is gagawa ulit tayo ng another nito, tapos isa-sandwich natin silang dalawa. So kukonek lang natin yung ito, yung part na to dito. Ayan. So ito kukonek natin to sa ito pala sa first battery, sa first na isa-sandwich natin na ganito din, same din. So ito ngayon, check natin voltage niya. So voltage, ito yung negative, ito yung positive natin. Yan, so 41 volts, so goods. 41 volts tayo. Tapos tabi lang muna natin to, then gawin na natin yung pangalawang battery. Tapos hindi kasi ako sure kung nakakasya yung ito, yung mga strips natin na ginawa. So mangyari siguro muna is estimate na gawin muna natin yung second na cell, tapos estimate natin if kasya pa yung natitira natin, yung mga nickel strip nito, kung magkakasya pa sa dalawa. Dalawang strip each nito, kasi isang strip lang yung ginilagay natin dito. So gusto ko sana na doblehin yung mga strip dito nakalagay para mas mataas yung current na ma-output niya dito. Pero check natin, kasi ito lang yung nabili natin. Sana dinagdagan ko na lang. Sige, ito na lang muna. Check natin. So ang dinoble ko yung nickel strip na dito, nakapatong dito. So dinoble ko yung nickel strip nito, no. So first layer, tapos nagdagdag ako ng another layer. Yung problem is limited lang yung nickel strip natin na nabili, yung ito, yan. So dahil limited lang to, hindi ako nakabili ng mas mahaba, kaya
and may limit tayo, may ano tayo, may time constraints tayo dahil gagamitin natin ito sa camping next week. I mean this Saturday pala. Kaya bumili ako ng ito, bumili ako ng single strip lang. Wala kasing ano dito locally, walang binebenta na, I mean walang available na P2 yung ganito, yung dalawa sana na ano na gawa na. So walang ganyan na P2 or para walang P2 na type na nickel strip, kaya yung binili ko is single strip lang kasi ito lang yung available dito locally. Kaya ito muna yung binili ko kasi para hindi na ako maghintay, kasi pag maghintay ako ng order ulit tatagal, so hindi ko madadala yung battery na to sa camping this weekend. So ang ginawa ko, yan, bumili ako ng single strip at winheld ko isa-isa. Yan, so una ganito siya, tapos ganito, so medyo matrabaho siya. And not sure lang kung ano yung magiging disadvantage nito. Feeling ko medyo mataas yung resistance na to. Kasi yan, wineld lang siya. Hindi talaga siya direct na strip niya. So yan, isa sa nakikita ko sa resistance. Medyo mataas yung resistance niya. Yan. So dun sa baba niya, dun sa baba na side is ito yung ginamit ko. Yung P2. Yan, ito yung ginamit ko sa baba, pero dito sa taas is ito yung ginamit ko, single. So para magkasya lang. So done na to yung first na set ng cell natin. Tapos bukas medyo ano kasi nangangalay na yung kamay ko sa pag spot weld. So bukas try natin umpisahan yung second batch. So same din siya ng dimension, same din siya, ganito talaga siya. Tapos mangyayari is i-connect na lang natin itong side na to dun sa next na cell, or dito na side, pwede rin dito. So nilagyan ko lang muna siya ng ng tape na to. I think high temperature na tape. Ito na yung nalagay natin para at least hindi siya ma-accidentally ma-short. Tapos pag kailangan na natin, so baklasin lang natin yung part na to dito siguro, or dito. So for sure is mayroon tayong so hindi pwede dito. Tapos dito natin ikakabit, dito natin i-weld yung second batch. So hindi ako sure kung paano diskarte natin dito, pero try lang natin once na build na yung second batch. So ginamitan ko ng nagdarawang layer ako ng spot welding kasi walang 0.2 na binebenta dito, and online wala akong makikita na 0.2 kasi usually 0.15 lang. 0.15 yung thickness ng ating nickel strip. So wala akong makita na 0.2 or 0.3 na pure nickel strip. So kung 0.3 sana, much better kasi makaka-handle yun ng more current. Pero ngayon, dahil 0.15 na yung available, bumili ako nag-spottle ako ng another layer pa para mas tumaas yung current handling capability ng nickel strip natin. So instead ng mga 6 amps, madodoble siya, 12 amps. So pag 12 amps per cell, if 4 na nakaparallel, 12, 3, 4, 86, 48. So 48 amps yung maximum current niya. Base lang dito sa nickel strip natin. So 48 amps, not bad kasi 60 amps naman yung maximum current ng ating BMS. So pwede natin i-limit if ever. Pero test muna natin na ito lang siya. So observe natin if mataas yung temperature, then sa BMS
tumataas yung temperature sa BMS monitoring niya, then I think need natin i-limit yung current output ng ating battery. So yun lang. Lagyan ko lang muna ng tape para at least hindi siya accidentally malaglagan ng mga metal, kasi pag may malaglag na metal dito, so short yan, so possible masira yung battery natin. So lagyan na lang natin ito yung isang side na lagyan ko na, so ubusin ko lang to, tapos sa kabila lagyan ko din para for safety na lang din. Ito na siya ngayon. So nilagyan ko muna siya ng tape, yung high temp na tape, para hindi ko siya accidentally short if ever may mga metal parts na malaglag dito accidentally. So ito siya ngayon. Yan. So dalawa siya. Then mangyayari is isa-sandwich natin to. So mangyayari is ganito siya. Yan. Ganito siya dapat. Yan siya. Pero yan, lalagyan pa natin. So ganyan siya. Ito siya dapat. Then lalagyan natin to ng ito. Yung ano natin, epoxy board natin. Yan siya. Then mangyayari is ito, yung dalawang to is ito yung kakabit natin para mag ano siya. Dapat is positive. Yan. Positive, then negative to. So ito yung ito yung magiging positive terminal natin sa 72 volts, tapos ito yung magiging negative terminal natin. Tapos ito yung positive terminal papunta sa positive terminal ng pack na to, tapos ito yung negative terminal ng pack na to. Ang mangyayari is i-connect natin yung negative terminal ng pack na to dito sa positive terminal ng pack na to para makombine sila at magiging 72 volts na siya. Dapat careful tayo na hindi siya mag-touch dito. So need natin lagyan to ng insulation para hindi mag-touch directly yung ito. Kasi may epoxy board naman tayo na ilalagay ito. Pero make sure din natin na hindi mag-touch, kasi kapag nag-touch to, short yung kalalabasan nito. Isang ito yung isang issue sa ganitong design. Kapag ginanito ko siya, sinandwich ko siya, nilapit ko siya, possible yung mga terminals dito is mag-short. Pero pag may epoxy board, kasi yung epoxy board natin is 1 mm yung kanyang niya, 1 mm yung kanyang thickness. So pero maliit, may pa rin may possibility pa rin na mag-short kasi malapit lang siya. So tingnan natin ang pinaka pinaka best, hindi naman siya best, pero mas prefer ko yung ganito sana na design, kasi maliit lang na wire or maliit lang na nickel strip yung ikakabit natin dito. So mas maliit yung traveling current, so mas mas efficient siya compared sa isang kasi isang nakikita ko din is ganituin ko siya. Yan. So pag ganito, pwede rin na ganito siya. Ang problem dito, mahaba yung gagamitin natin na nickel strip. So tataas yung traveling current, so mas tataas yung resistance. So ito na yung build natin na battery ngayon. Sinandwich ko lang siya, tapos ginamitan ko lang siya ng fiber tape para ma-fix sila, ma-sandwich sila ang dalawa ganito. Tapos dito sa gitna is meron lang tayong epoxy board. So ito yung ginamitan lang natin ng nilagari lang natin gamit yung hacksaw para maputol siya at malagay dito. So ito siya, ito na yung sinandwich natin. So fireproof naman to yung epoxy board. Yan siya. So medyo maliit nga lang yung gap between terminals. Yan siya. So hindi ako sure kung safe yung ganito.
Yan. So, pero balance leads lang naman yung ilalagay natin dito. Tapos lagyan na lang din natin ng insulation mamaya, siguro yung tape, yung high temperature na tape, yung high temperature tape na ganito yung gagamitin natin pang insulate sa balance leads. Tapos dito, yan, so dito na side is ito, at dito na yung positive negative na, kumbaga. Yan. So I think kalimutan ko kung nasaan na side na yung positive and negative terminal natin, pero may isang side dito na i-spot weld natin. So dalawang wire, for example, ito, sorry, dito nickel strip, lalagyan natin to ng nickel strip dito. Yan, so apat na to nickel strip siya, tapos yung apat na dito is for positive and negative terminal. So ito I think is yung negative terminal natin, kasi dito positive na side so dito ito yung negative terminal natin, tapos ito na yung magiging positive terminal natin. So make sure lang natin na hindi siya mag short. So each dito is magsasolder tayo ng 12 AWG siguro na wire, tapos para ma-distribute yung init, kasi pag isa lang yung nilagyan natin, ang more heat is dito sa first na cell. So kapag ganyan yung scenario, unang masisira yung cell na to, kasi dito nag-focus yung lahat ng init. So at least kapag apat yung lalagyan natin ng wire for positive, at least ma-distribute yung heat niya. So ganun siya. Tapos yun lang, bali apat na 12 AWG wire, tapos isa-solder lang natin ulit papunta sa isang 6 AWG wire, 6 or 4. So 6 AWG wire I think, na cable. So same din dito, apat rin, 1, 2, 3, 4 na 12 AWG wire, tapos isa-solder natin lang ulit papunta sa 6 AWG wire. So yun lang for now. Yan siya. So far okay naman yan. Lagyan na lang natin ng balance leads mamaya.